Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang at shoutout kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hiwalay na pagsasanay para sa mga elite at ordinaryong mga. Sa isang tiyak na lawak, ang kaugaliang paggamot na ito ay hindi napakahusay, ngunit sa mga tuntunin ng mga resulta ng pagsasanay lamang, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Napakasimple din ang dahilan, kung mas mabilis ang pagsasanay ng mga taong may mataas na antas, natural na mas mabilis silang matuto, sa pinakamaikling panahon, natural nilang mapapabuti ang kanilang sarili ng mas mabilis. Para sa mga pangkaraniwan, hayaan lamang silang magpatuloy sa paglalatag ng pundasyon na nakakatipid ng gulo at pagsisikap. Kaya, sa paghusga mula sa mga resulta, ito ay tiyak na ang pinakamahusay na pagpipilian. Bagamat masisira ang tiwala sa sarili ng ilang tao kapag itinalaga sa ordinaryong hanay, ito rin ang magbibigay inspirasyon sa pakikipaglaban ng ilang tao. Pagkatapos matukoy ang mga grupo at screening, karaniwang nagkaroon ng magaspang na ideya si Han Sanchen sa bilang ng mga tao. Para sa mga piling tao, kasalukuyang may humigit kumulang 5,000 katao na nakatalaga sa unang grupo. Sa pangkalahatan, halos kabilang dito ang karamihan, higit sa 70,000 katao. Sa madaling salita, ang antas ng piling tao ay hindi man lamang umabot ng 10%. Ito ay talagang napakababa na ito ay nagpapatahimik sa mga tao, dahil ang mga elite na ranggo na itinakda ng Han Sanchen ay talagang hindi mataas na mga kinakailangan. Ang kanyang mga pamantayan ay napakababa, kahit na kasing baba ng Han Sanchen, kung malalagay siya sa mga ordinaryong tao tulad ng Chanmo Castle, makakamit niya ang elite rate na hindi bababa sa 40% o mas mataas pa. Dahil kayang gawing Kryptonian ni Han Sanchen ang lahat, hindi niya kailangan ang mga taong nasa ilalim niya para magkaroon ng napakaraming talento. Kung pipiliin mo ayon sa normal na pamantayan, tansya ni Han Sanchen, baka ang elite rate ng grupong ito ng mga Ant-Men ay maaaring bumaba sa 1% para sa iyo. Sobrang nakakatakot, sobrang kakaiba, pero kung iisipin mong mabuti, normal lang. Ang lugar at kapaligiran kung saan nakatira ang Ant-Man ay ginawa na ng kanilang mga katawan na harapin muna ang kaligtasan, hindi ang iba pang mga bagay. Sa ngayon, maaari lamang silang umasa sa Han Sanchen upang tulungan silang bumuo ng isang pundasyon ng hakbang-hakbang, at tingnan kung maaari silang umunlad ng iba pagkatapos ng kanilang pundasyon ay matatag. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw, at sa wakas ay dumating si Ivory sa labas sa Yetian City. Ang dalawang mag-asawa ay hindi malayo sa loob ng mahabang panahon, ngunit ito ay nagdagdag ng hanggang 2 araw at halos 2 gabi, sa ilalim ng pamumuno ni Luo Jin. Sinimulan na ng Yetian City ang planong pagtatayo. Na may Yetian City bilang sentro, isang bagong kastilyo ang itinayo sa 45 degree na anggulo sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ay mayroong hindi mabilang na mga sipi sa ilalim ng lupa na nag-uugnay sa dalawang panig. Gayunpaman, ang mga ito ay ilang linya lamang na iginuhit at ilang pundasyon ang inilatag. Espesyal na inorganisa ni Han Sanchen ang isang salo-salo sa hapunan at inimbitahan ang Panginoon ng Luo City at ang kanyang partido pati na rin ang ilang mga dignitaryo sa lungsod sa mesa, na itinuturing bilang isang pulong sa Reyna Langgam. Lahat ay magtutulungan sa hinaharap, kaya't kailangang makilala ng maaga ang isa't isa. Sa hapagkainan, nagkusa ang Ant Queen na maghukay ng mga daanan sa ilalim ng lupa at magtayo ng mga kastilyo sa ilalim ng lupa, na humihiling sa Panginoon ng Luo City na gumamit ng malaking bilang ng lakas tao upang itayo ang mga kastilyo sa ibabaw ng lupa. Siyempre masaya si Han Sanchen sa mga ganitong bagay, pagkatapos ng lahat, ang Ant-Man ay halatang mas mahusay sa paggawa ng mga daanan sa ilalim ng lupa at mas mahusay,
At dahil ang mga tao ay mas malaki, sila ay angkop para sa pag-akyat at pagbaba upang magtayo ng mga kastilyo. Ang bawat isa ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin at ginagawa kung ano ang kanilang mahusay upang mapahusay ang kahusayan. Pagkatapos kumain, naayos na ang trabaho at nagkakilala ang mga tao. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula ang trabaho, ngunit walang oras si Han Sanchen para magpahinga. Ang napakalaking proyekto talaga ay nangangahulugan na ang perang kailangan na gastusin ay tataas ng malaki, sa sandaling mabawi ang Yetian City. Hindi mo maaaring hilingin sa Panginoon ng Luo City na magbayad ng masyadong maraming pera, at hindi angkop na mangolekta kaagad ng buwis. Naisip ni Han Sanchen na siya mismo ang magbayad ng karamihan sa pera. Ngunit sa nakaraang auction, bumili si Han Sanchen ng maraming materyales, at ngayon ay wala na siyang pera. Kaya, kailangan mong humanap ng paraan para kumita. Sa bagay na ito, ang unang naisip ni Han Sanchen ay si Luo Jin. Bilang City Lord ng Yetian City, ang Luo Jin ay talagang hindi maihahambing sa Han Sanchen sa mga tuntunin ng karanasan sa negosyo at mga koneksyon. Kaya naman, halatang mas maaasahan ang umasa sa kanya. Pagkatapos kumain, nanatili rin si Han Sanchen kasama si Luo Jin at ang kanyang anak na babae upang pag-usapan ang mga susunod na paghahanda para kumita ng pera. Matapos marinig ang layunin ng kanyang pagbisita, ngumiti si Luo Jin at hinikayat si Han Sanchen na malulutas niya ang bahagi ng problema gamit ang pondo, ngunit tumanggi si Han Sanchen. Dahil sinabi na ni Mr. Han, hindi na masyadong magsasalita si Luo, madali lang kumita, sa ngayon, may dalawang paraan. For the sake of the future, Yetian City itself is a trading city, kung meron tayo, pwede natin ibenta. Gayunpaman, katatapos lang ng auction, at ang Yetian City ay naapektuhan na ng digmaan, kahit makapagbenta tayo ng mga bagay-bagay, malamang na hindi natin ito maibebenta sa sobrang halaga, sa madaling salita, hindi sapat ang pera para makagawa tayo ng dalawang underground passage sa labas ng kastilyo, at ang underground castle, sabi ni Luo Jin. Tumango si Han Sanchen, ang halaga ng kanyang proyekto ay talagang napakalaki, at ang pera na ginastos ay natural na napakalaki, talagang mahirap umasa lamang sa mga benta ng Yetian City. Actually, hindi ako handa na tumaba sa isang hininga. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pansamantala lang para gamitin bilang startup capital, sabi ni Han Sanchen. Kailangan ng oras para kumita, pero sa panahong ito, araw-araw na nasusunog ang mga proyekto, kaya kailangan talaga natin ng paraan. Sa totoo lang, naisip na ito ni Han Sanchen, total master din siya ng alchemy. Pagdating ng panahon, makakagawa na lang siya ng isang batch ng elixir at ibenta. Gayunpaman, ang layunin ng paggastos ng pera upang bumili ng mga materyales ay upang pinuhin ang elixir, kaya natural na imposibleng pinuhin ang elixir at pagkatapos ay ibenta ang lahat para sa pera, ito ay magiging isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Bahagi lang ng elixir ang pwedeng ibenta, kaya limitado lang ang perang makukuha mo bilang kapalit. Ang pangalawang daan ay ang sikat na tindahan. Nakangiting sabi ni Luo Jin. Sikat na tindahan. Nakasimangot si Han Sanchen. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ng sikat na tindahan ay gaganapin sa loob ng 7 araw. Tiyak na darating ang mga mayayaman mula sa iba't ibang antas ng buhay upang magdiwang. Pagkuha ng pagkakataong ito, maaari tayong magnegosyo. Nakangiting sabi ni Luo Jin. Nag-isip sandali si Han Sanchen at naisip na isa nga itong magandang ideya. May iba't ibang uri ng mayayaman, kaya hanggat may sapat na halaga, siguradong makakakuha ka ng mataas na halaga. Tungkol naman sa mga bagay na handang bayaran ng mga mayayaman. Talagang iilan lang ang mga ito, top-notch elixir at top-notch exercises. Nagkataon, hindi kulang ang Han Sanchen sa dalawang bagay na ito. Gayunpaman, ang bagay na ito ay mapanganib. Sinabi ni Luo Jin, kung maghihintay ako na pumunta, malaki ang posibilidad na may pumatay at magnakaw ng mga gamit, at magdadala ng higit pang mga krisis sa Yetian City, ngunit kung pupunta ka, tiyak na papatayin ng taong sinusubukan mong itakda ang iyong paningin, tinuturuan mo sila ng leksyon, ngunit ikaw at ang mga puwersang nasa likod nila ay maaaring magkakilala, kapag nakilala ka ng iba, natatakot ako. Han, natatango lang ito ni Aikadonan. Bilang pinakamataas na tao, kailangang manguna si Han Sanchen kapag may panganib, matagal nang pinaghandaan ito ni Han Sanchen.
Tsaka sobrang reasonable naman talaga ng sinabi ni Luo Jin, kung hihilingin mo sa ibang tao na gawin ito para sa iyo, hindi ito magkakaroon ng malaking kahulugan sa sarili nito, mga ordinaryong tao tulad ni Luo Jin at iba pa, sa isang lugar na parang sikat na tindahan, maglakas loob kang magpakitang gilas, posible talagang mamatay nang hindi man lang alam kung ano ang sitwasyon. Kung personal na pupunta si Mr. Han, walang magiging problema sa kaligtasan ng mga bilihin, gayunpaman, kailangan mong maging lubhang maingat, bagaman ang lugar na iyon ay isang asyenda lamang, narinig talaga namin na ito ay lawa ng dragon at yungib ng tigre, medyo natarante si Luo Jin, nag-aalala. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, huwag kang mag-alala, maaari kang magayos ng isang taong gagawa ng gawain, at ako na ang bahala sa pera, huwag mong sabihing lawa ng dragon o yungib ng tigre doon, kahit na sheer impyerno, tiyak na makukuha ko ang gusto ko. Panipi, ang mga salita ni Han Sanchen ay napakagaan, ngunit mayroong isang napakadama na at hindi mapag-aalinlangan ng determinasyon sa kanila. Sa makatuwid, si Luo Jin ay hindi na makapagsalita patungkol dito, ihahanda ko ang ilan sa aking mga pamana ng pamilya para sa iyo pagkatapos, bilangin ang mga ito bilang aking kontribusyon sa Yetian City. Mr. Han, mangyaring huwag tanggihan ito, miyembro din ako ng Yetian City, kaya ang mga bagay na ito ay maituturing na pagsisikap ko para sa Yetian City. Tumanggo si Han Sanchen at hindi na muling tumanggi, kung gayon ay magpapasalamat ako kay City Lord Luo sa ngalan ng lahat. Mr. Han, napakagalang mo, kinuha mo lang ang ating Yetian City, hindi lamang hindi ka kumuha ng pera, ngunit ngayon kailangan mong gumastos ng maraming pera upang may tayo ang ating mga panlaban sa lungsod, tayo ang dapat na magpasalamat, nakangiting sabi ni Luo Jin, gayunpaman, kailangan ko pa ring sabihin, Ming ang tindahan ay maaaring mukhang normal, ngunit sa katunayan ito ay isang nakatagong dragon at isang nakayukong tigre, kaya dapat kang mag-ingat. Naiintindihan ko, tumanggo si Han Sanchen, Lord Luo City, kunin muna natin ang pera para sa unang hakbang, pagtapos nito ay aalis na lang ako papunta sa sikat na tindahan, sabi ni Han Sanchen. Yumuko si Luo Jin, sige, magpapadala ako ng mga tao para ipaalam sa lahat ng mga mangangalakal sa lungsod na magdaraos tayo ng charity auction. Tumanggo si Han Sanchen, tumalikod at umalis. Madaling araw, ang lungsod ay abala sa aktibidad, ang sukat na ito ay hindi pa nakararanas ng digmaan, ang lungsod na ito ay parang hindi pa nakararanas ng digmaan. Si Luo Jin ay personal na nag-promote nito, at kasabay nito, si Luo Yinger ay nagambag din ng malaki at nagpunta sa lahat ng paraan upang anyayahan ang mga tao na lumahok. Alam na alam din ng ilang dignitaryo sa lungsod ang kahalagahan ng auction na ito, hindi lang ito ang unang ginawa ni Han Sanchen mula nang maupo, kailangan nila itong suportahan, ngunit higit sa lahat, ito ay para din sa kapakanan ng buong Yetian City. Sa makatuwid, maging pampubliko man o pribado, ang mga dignitaryo ay aktibong lumahok sa isa-isa. Sa sandaling sila ay sumali, ang mga tao sa ibaba ay natural na hindi na kailangang magsalita ng marami, lalo na pagkatapos makita ng lahat ang pambihirang kakayahan ni Han Sanchen, hinangaan nila si Han Sanchen. Opisyal na natapos ang auction promotion sa umaga at opisyal na nagsimula sa hapon. Hindi lang personal na nagpakita si Han Sanchen sa eksena sa imbitasyon ni Luo Jin, ngunit nagpakita rin ng set ng mga pagsasanay sa antas ng Diyos sa lahat ng nasa eksena bilang hari ng mga item sa auction, na biglang nagtaas ng auction sa isang top-notch na kapaligiran. Alam ng lahat na si Han ay may higit sa 3,000 baka, at kung nilalagay niya ang kanyang kakayahan para sa auction, natural na magiging sikat ang mga ito. To put it bluntly, after Han Sanchen has been so successful, kahit magbenta siya ng punit na medyas ngayon, siguradong may magbabayad. Ang pagkuha nito pabalik para sa koleksyon ay isa ring napakamakabuluhang bagay. Napakahusay din ng pagganap ng mga dignitaryo, alam na alam nila na ito ang pinakakritikal na link sa pakikipagkaibigan kay Han Sanchen o pagkuha kay Han Sanchen na seryosohin siya, sa makatuwid, gumawa sila ng tuloy-tuloy na mga bid sa auction, na nagbigay sa kanila ng sapat na mukha. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding auction, ang buong auction sa wakas ay matagumpay na natapos sa gabi. Si Luo Jin ay nagdaos ng piging para sa buong lungsod gaya ng dati, nagpakita si Han Sanchen para mag-toast at saka mabilis na bumalik.
Kailangan pa niyang ipagpatuloy ang paggawa ng elixir, mayroon pa ring pamilihan para sa mga elixir na ito, kaya niyang gawin hanggat kaya niya bago umalis. Una, magagamit niya ang mga ito para sa mga langgam. Pangalawa, magagamit niya ang mga ito upang pagalingin ang mga nasugatan na miyembro ng Polar Bear Legion. At pangatlo, maaari siyang magpatuloy na kumita, ilang pera. Pangalawa, para sa mga sikat na tindahan, hindi niya akalain na malinaw na naiintindihan niya ang mga iyon base lang sa mapa ni Ivory. Kailangan din niyang gumawa ng ibang gawain. Hindi lamang kailangan mong maunawaan ng direkta ang sikat na tindahan, ngunit kailangan mo ring magkaroon ng sapat na pag-unawa sa nakapalibot na lupain at iba pang mga kondisyon. Naniniwala si Han Sanchen na kapag handa ka ng mabuti ay makakagawa ka ng pinakamahusay na pagtugon sa anumang hindi inaasahang sitwasyon na iyong makakaharap. Mabilis ang panahon, at 6 na araw na ang lumipas sa isang kisap mata. Mula sa auction sa unang araw at sa pagbebenta ng elixir sa sumunod na 5 araw, kumita ng malaki si Han Sanchen. Ang mga tao ng Yetian City ay talagang nagbigay sa kanya ng maraming suporta, kapwa sa publiko at pribadong mga bagay. Alam din ni Han Sanchen na sa likod nito, ang ama at anak na babae ng pamilya Luo ay dapat na gumawa ng gawaing pang-ideolohiya para sa mga tao ng lungsod. How do you plan to arrange staff for this famous store? Sinamantala ni Ivory ang paglabas ni Han Sanchen mula sa aklat ng 8 pagkawasak, at mabilis na nagluto ng isang mangkok ng lugaw para sa Han Sanchen at dinala ito. Mas marami pang dapat magpakitang gilas, at ang krisis sa Yetian City ay hindi pa naaalis. Kung ang kaaway ay umatake, kailangan pa rin natin ng mga taong haharap dito. Sa makatuwid, plano kong dalhin ka doon kasama si Yuan at Pei. Ito pa rin ang pamilyar na lumang lineup, para naman sa hygiene, Huya, Scar at iba pa. Nais ni Han Sanchen na ipagpatuloy ang pag-deploy sa kanila sa Yetian City pansamantala. Pumayag din ako, sinabi ni Ivory, bagamat 6 na araw na ang nakalipas mula nang matapos ang digmaan, hindi ito nangangahulugan na ang kaaway ay walang ideya. Oo, sa ganoong kalaking pagkatalo, imposibleng mag-regroup agad ang kalaban at mag-higanti pagkatapos ng pagkatalo. Sa makatuwid, walang makikita sa loob lamang ng 6 o 7 araw. Let's deal with it for the time being, tsaka hindi naman masyadong malayo ang sikat na tindahan dito. I have already told Scar and the others that the defense line has expanded. Once any situation is discovered, we will start to deploy city defenses to prepare for resistance and immediately send someone to notify me. I will keep the army of strange beasts and cooperate with the brothers of the Polar Bear Legion. Naniniwala ako na hindi magiging malaking problema kung magpapatuloy tayo hanggang sa bumalik tayo. Ngumiti si Ivory, hindi ako mag-aalala tungkol sa mga bagay na ito, alam kong aayusin mo ang mga ito. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, kung gayon hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pag-alis. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti sa katumingin sa labas ng bintana, pagsapit ng araw. Aalis na sila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!